Malalim akong humugot ng hininga habang nasa biyahe patungo sa mansyon ni Lolo Miguel. Dahil doon ay panay ang sulyap sa akin ni Mang Edgar, ang siya kong driver ngayon. Truth be told, my mind is in turmoil, but I won't admit it to Angela. While I hate the idea of leaving her alone in our house, I agree with her. She cannot attend this party, lalo na at may pag-uusapan kami ni Lolo na importante. Although Lolo Miguel is aware of Angela's past, hindi niya alam ang mga ginagawa ni Oliver ngayon. Noong meeting namin sa Millenia, ay sinabi ko sa kanya ang desisyon kong panindigan si Angela. Ang sabi niya ay naiintindihan niya ako. In fact, he had a deal. Seeing how things are spiraling out of control, he gave me the task of resolving the issue. Sinubukan umano niyang lapitan si Oliver, ngunit may problema. We are unable to locate him. Ayon na rin kay Lolo, ay hindi si Oliver umuwi ng bahay nila. Wala din siya sa kondo nila dito sa Manila. Ngunit ang labis na pinag-alala ni Lolo ay ang natuklasan. Maging si Lucy ay naglahong parang bula. Lolo was so concerned that he requested my assistance in locating them. Ngunit ayaw niya munang ipaalam sa iba naming kamag-anak ang sitwasyon. Hindi ko alam kung bakit, pero sinisisi niya ang sarili sa magulo naming sitwasyon. Sa mga nagdaang araw, ay nadiskubre kong hindi si Lucy pumapasok sa trabaho. Ilang linggo na ang nakakaraan. Wala umano itong sinasabing dahilan. Maging sa inupahan niyang lugar para sa paintings niya ay wala siya. Pinuntahan ko iyon, pero nakakandado na ang lugar at ayon sa may-ari ay isang buwan nang hindi nagagawi doon si Lucy. Those are things that worried me and Lolo. Ito din ang mga bagay na inililihim ko kay Angela. Ayaw ko na siyang matakot palalo. Ano bang ginagawa ni Oliver sa buhay niya? I assume he'd move on quickly. Tulad noon, nung mga bata pa lang kami at papalit-palit siya ng girlfriend. Akala ko ay sapat ang naging samahan namin para maayos ang gusot sa amin. Yes, we had a disagreement, but that is nothing new for us. After a few days, I attempted to contact him to clarify things, but he blocked me. At ngayon nga, ay nagsisimula na si Lolo nakabahan dahil sa hindi namin siya matagpuan. Ang mga banta niya kay Angela nitong mga nagdaang araw ay naghahatid sa akin ng kakaibang takot. Oliver's behavior is out of the ordinary. We need to take action. I've always known Oliver to be a good man. Oo nga, at nagkaroon kami ng hidwaan. Pero hindi ko inisip na hahantong kami sa ganito. We grew up together. In fact, he is known as the kind one of two of us. He was upbeat and cheerful, but I was regarded as snobbish and serious. Nonetheless, we share a common interest. I recall meeting this one woman named Laika during our high school years. I am aware that Laika is interested in me, but I was not oblivious to Oliver's adoration for her. So, I removed myself from them. It was an unspoken agreement between me and Oliver. Akasinting. Oliver eventually got her. That's how close we are. Ang sabi ko noon, hindi isang babae lang ang makakasira sa samahan namin. Unfortunately, his parents' marriage began to crumble. I witnessed how it tore him apart. He has even more devastated when he discovered Laika cheating on him. She didn't like Oliver to begin with, she claimed. Simula noon ay nagbago siya. Pero ang alam kong malalim na dahil noon ay ang madalas na away ni Tita Maricel at Tito Manuel. We heard that Tita Maricel discovered Tito Manuel cheating on her. Simula noon ay lalong nag-iba ang ugali ni Oliver. He grew distance from us, and despite Lolo and Lola's attempts to communicate with him, naging mailap siya. Maging ako ay iniwasan na rin niya. Wala na akong idea sa kung anong tumatakbo sa isip niya. Sa maagang edad ay namuhay siya sa kalungkutan, sa mga magulang na wala nang ginawa kundi mag-away. Nagpatuloy iyon sa loob ng ilang taon, hanggang sa nabalitaan na lang namin na naghiwalay si Tita Maricel at Tito Manuel. I was in college when I became aware to Oliver's behavior toward women. He turned into player. He despises women yet enjoys sleeping with them. He does not, however, engage in romantic relationship with any of them. Bigla ay parang hindi ko na siya kilala.
hanggang sa pinili niyang lumayo sa amin. Naiintindihan kong nasasakal siya sa pamilya at sa mga salita ni Tita Maricel. Nabalitaan ko na mas kinampihan niya si Tito Manuel. He's cheating, Dad. Dahil doon ay nasaktan si Tita Maricel. Perhaps her rage drove Oliver away. Hindi maalis noon ang pag-aalala ng buong pamilya sa kanya. Lalo pa at maging sa sarili niyang ina ay tila galit siya. But then, he came around one day. He was with Lucy. Maging ako ay nagulat sa Oliver na nakita. He seemed back to be the old Oliver. Iyong masayahin at puno ng pangarap. He started talking to me again. He told me his plan. Kaya naman, ganoon din ang saya ni Lolo Miguel nang sabihin niyang magpapakasal sila ni Lucy. We are so grateful that he met Lucy. Para sa amin, siya ang babaeng nagpabalik sa dating Oliver. Dumaan ang ilang taon. Wala man lang siyang nabanggit na naghiwalay pala sila. Buong akala ko ay maayos ang lahat sa kanila. Hence the numerous revelation concerning Oliver's and Lucy's marriage surprises me. Ang pagdating ni Angela at nalaman kong siya pala ang matagal na nakasama ni Oliver, na si Angela pala ang kasama niya noong mga panahong mukhang okay siya. Having known all of this, I realized Oliver was madly in love with Angela. Kaya siya nagkakaganito. But what I am supposed to do? Despite my desire to help him, I am unwilling to give up my wife. At handa akong tanggapin ang galit niya. However, what concern me at the moment is Lucy. Sana ay walang masamang nangyari sa kanya. Hindi maganda ang itinatakbo ng mga hakbang ni Oliver. He knew he needs professional help. Natigil ang aking pagmumuni-muni nang pumarada ang sasakyan namin sa malawak na parking ni na Lolo Miguel. Pagbaba ko pa lang ay sinalubong na ako ng media na kumuha ng mga larawan. Ang ilan sa kanila ay nagtatanong kung nasaan si Angela na asawa ko, pero pilit kong iniiwasang sagutin iyon. Pagdating sa malawak na hall ay naroon sina Lolo at Lola na napapalibutan ng kanilang mga kaibigan. Tama nga si Angela at nalita ko sa okasyon dahil mukhang tapos na ang programa. Nahagip agad ng aking mga mata sina Mom and Dad na nakatayo sa di kalayuan kina Lolo. Minabuti kong lapitan na muna si Lolo. Siya ang dapat kong makausap ngayon. Lo, happy anniversary. Bati ko sa kanila. Magiliw na ngumiti naman siya sa akin. You're late, Rafael. Kailan ka pa naging pahulihin? Inilibot niya ang mga mata sa paligid. I know, he was looking for Angela. Ngunit nang matiyak na wala akong kasama, ay hindi na siya nagkomento pa. Akala ko hindi ka na darating po. Magtatampo sana ako. Wika ni Lola Elena. Ramdam ko ang mga mata ni na Mom and Dad na nakamasid sa bawat kilos ko. Maging si Tita Maricel ay agad na nabura ang ngiti pagkakita sa akin. Tinitigan niya ako at hindi naman ako nagpatinag sa kanya. I look my gaze on her, hoping she would feel the depth of my rage at what she had done to Angela. Sa huli ay siya din na nagbawi ng tingin. Of course, I can't ignore you, Lola. Sagot ko habang nakamasid pa rin kay Tita Maricel. Yet you can ignore your mom. Makahulog ang bulong niya. Napabuntong hininga ako. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanila na hindi ko nagustuhan ang ginawa nila kay Angela? They are my family. But Angela is my wife. Lola, you don't have to explain to me, Apo. Talk to them. Sorting out with them. I already did. At hindi ko kayang gawin ang gusto nilang mangyari. They wanted me to leave my wife, which is not right. Hindi iyon ang gusto ko. Let's not talk about that here. Baka may makarinig sa inyo. We'll talk about that issue some other time. Saway ni Lolo sa amin. Lo, may sasabihin sana ako sa'yo. Baling ko sa kanya. Natigilan siya at halatang kinabahan. Malamang ay nahuhulaan niya ang tungkol kay Oliver ang sasabihin ko sa kanya. Later, Rafael. Rafael, I really hope you can sort things out with your parents. Hindi tama itong nangyayari sa atin. Paalala pa rin ni Lola Elena. I really hope so, Lola. Nginitian ko lang siya at hinagkan sa pisngi. Matapos iyon, ay diretso ako naglakad sa isang mesa.
At alam kong nakamasid sa akin si ma'am, pero hindi ko pa siya kayang kausapin. Not now. Madami akong bagay na kailangang ayusin at gawin. Kuya, can I borrow your phone? Untag sa akin ni Krista, matapos ang ilang minuto. I really need to make a call, pero naubusan ako ng battery. Why don't you charge your phone upstairs? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko din alam na umuwi pala siya. It's urgent. It's about the worldwide show, which I've been looking forward to for months. Tumawag na sa akin si Girlie kanina, kaya lang ay na-disconnect ako. Please? Aniya na ang tinutukoy na Girlie ay ang manager niya. Napapailing na inabot ko sa kanya ang cellphone. Bahagya siyang lumayo sa akin at naulinigan kong may kausap na siya sa kabilang linya. Nang matapos ay lumapit siya sa akin. Thanks kuya. Kumusta na si Ate Angela? How is she coping? Tanong niya bago naupo sa tabi ko. Ang totoo ay hindi ko pa nakukuha ang opinyon niya sa mga nangyari. Why? Do you hate her too? Mapait na tanong ko. Naging malikot ang kanyang mga mata. Aaminin kong hindi ko nagustuhan ang nalaman ko tungkol sa kanya. But I haven't heard her side yet. Pero alam kong mahal ka niya. I can see the way she look at you. Akala ko nga noon, ikaw pa ang may ayaw sa kanya dahil kay Ate Grace. Kaya nagugulat ako ngayon sa kung paano mo siya ipaglaban. You love each other, and that's what matter for me. Napangiti ako sa kanya ng tipid. Noon pa man, ay matured na siyang mag-isip. She is no longer the little girl I used to protect. May aaminin sana ako sa iyo, kuya. What is it? I watch her as the guilt crossed her face. Matagal ko nang alam na hiwalay si Kuya Oliver at Ate Lucy. Sinasabi ni Ate Lucy sa akin ang lahat noon pa man. So, yung mga tanong mo sa kanya nung engagement namin ni Angela, anong ibig sabihin noon? I am just testing Kuya Oliver that time. Alam ni Ate Lucy ang ginagawa ko. She knows I am aware that they are just pretending. Inabot niya ang kamay ko at marahang pinisil iyon. Everything will be fine, kuya. Don't worry. Matatanggap din nila mom and dad, si Ate Angela. I promise. Rafael, sabay kaming napatingin ni Krista kay dad na tumawag sa akin. Nilingon niya si Lolo Miguel na nakatingin sa amin sa di kalayuan at naghihintay sa akin. Excuse us. Paalam ko kay Krista na tumangulang. Alam na niya ang ibig sabihin ng mga tingin ni Lolo sa amin. Nilapitan namin ni Dad si Lolo Miguel at magkakasabay kaming naglakad patungo sa library ng mansyon. Namataan ko si Tita Maricel na nagtatakang nakamasid din sa amin. What are you going to talk about with me, Dad? Hindi na niya napigilang magtanong. Stay here, Maricel. I need to talk to them first. I'll call you when needed. Maagap na salon ni Lolo. Naging mataas ang mga mata ni Tita sa akin, pero wala siyang nagawa. Tahimik lang kami ni Dad at nagpapakiramdaman. Unlike Ma'am, alam kong sa akin siya galit at hindi kay Angela. He was so disappointed sa nagawa kong samantalahin ang sitwasyon noon. Hindi pa kami nagkakausap ulit at sa tingin ko ay wala siyang alam sa nangyayari. Pagkasara ng pintuan ng library ay binalingan agad kami ni Lolo. Rafi, I'm aware that you're preoccupied with work. However, things are becoming more complicated. Sa palagay ko ay dapat lang na maliwanagan ka sa mga nangyayari. Narinig ko ang malakas sa tibok ng aking puso habang tinatawagan ang numero na nagpakilalang si Krista. Matapos lang ang ilang ring ay sumagot din ito. Ate Angela? Nakahinga ako ng maluwag nang mabosesa ng babae sa kabilang linya. Noon ko lang napansin na pigil ko pala ang hininga habang hinihintay siyang sumagot. Hindi ko maalis ang magduda kanina kung si Krista nga ba ang tumatawag. Ewan ko ba, palagi na lang siguro akong ganito. Takot at alam kong dahil iyon kay Oliver. Wala akong ideya kung galit din sa akin si Krista, tulad ng mami niya. Hindi ko na rin siya nakausap pa, simula noong mabunyag sa kanila ang nakaraan ko. Kaya nakapagtataka ang biglaan niyang pagtawag ngayon. Krista, bakit? Nag-aalalang tanong ko. Ate Angela, I am sorry to bother you. Aniya,
halatang maging siya ay naiilang din. Okay lang, napatawag ka? Matagal bago siya sumagot. Ate Angela, gusto ko lang sana kitang makausap. Napakunot ako ng noo sa narinig. Sa totoo lang, ay hindi ko alam ang dapat kong isagot. Bakit? Nang hindi ako sumagot, kaagad ay muli siyang nagsalita. Ate Angela, hindi ako galit sa iyo kung yun ang iniisip mo. Gusto ko maging okay ikaw at si Mama and Dad. Nasasaktan ako sa sitwasyon namin ngayon. Nakikita kong nasira ang pamilya ni Kuya Oliver. Ayaw kong ganun din ang mangyari sa atin. Bakas ang pag-alala sa kanyang boses. Hindi ka ba galit sa akin? Hindi mo ako sinisisi? Tanong ko. Ate, asawa ka ni Kuya. Oo at mali ang ginawa mo noon na nakipagrelasyon ka kay Kuya Oliver. Pero hindi na mababago yun kahit paanong galit namin sa'yo. Basta, ipangako mo sa akin na mamahalin mo si Kuya at hindi mo siya lolokohin. Direktang sagot niya. Pangako, Krista, mamahalin ko ang kuya mo at hindi ko siya lolokohin tulad ng iniisip nila. Maagap na sagot ko. Nagkataon lang na nagmahal ako ng maling tao noon. Malungkot na sagot ko. Naramdaman ko namang nag-alangan siya bigla. Ang totoo ate, ay gusto kong magkaayos tayo. Noon pa kita gustong lapitan. Nung nabalitaan ko ang ginawa ni na mami sa'yo, naaawa ako kay kuya ngayon. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si mami. Maraming salamat, Krista. Akala ko maging ikaw ay galit na rin sa akin. Salamat at gusto mo akong tulungan. Tugon ko. Kahit papaano, meron pa pala sa pamilya ni Rafael ang tanggap ako. Ate, nasasaktan din ako makita na magkawatak ang pamilya ko. I love my parents as much as I love Kuya Rafael. Kaya sana maayos natin to. Dahil hindi ako sanay. Ngayon lang nangyari sa amin to. Parang maiiyak na siya sa kabilang linya at nilukob naman ako ng matinding guilt. Kasalanan ko iyon. Nakakahiya na talaga ang gulong dinala ko sa pamilya nila. Gusto ko ding tulungan si Kuya Oliver sa kung ano man ang pinagdadaanan nila ni Ate Lucy ngayon. Dagdag pa niya. Bakit? Anong nangyari sa kanila ni Lucy? Maang natanong ko. Matagal bago siya nagsalita. Wala ate. I assume they were going through some difficulties as well. Paiwas sa sagot niya. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni Oliver ngayon at ayaw ko na siyang madamay pa. Krista, hindi mo naiintindihan ang nangyayari. I appreciate you wanting to help me. Pero iba kasi ang sitwasyon. Lalo na kay Oliver, baka madamay ka. Ate, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Tinutulungan ko kayo ni Kuya sa paraang alam ko. Putol ni Krista sa sinasabi ko. Parang naririnig ko si Rafael sa kanya. Magkapatid nga sila. Halos pareho silang mag-isip. Okay, thank you for reaching out to me. Sa huli ay sagot ko. Mukhang tulad ni Rafael ay hindi din siya magpapapigil. Ilang minuto nang matapos ang usapan namin ni Krista, pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Ipinangako niyang tutulungan ako mapatawad ng mami niya. Kung paano niya iyon gagawin ay hindi ko na alam. Bumangon ako para sana kumuha ng maiinom para kumalma ang aking isipan. Naglalakad pa lang ako sa pintuan nang biglang bumukas iyon. Halos mapatalon ako sa gulat. Namataan ko si Rafael na magkasalubong ang kilay habang nakatingin sa akin. What is the matter with you? And how came you are still awake? It's already past midnight. Hinihintay talaga kita. Palusot ko. Napailing siya habang pinagmamasdan ako. Nilampasan niya ako at pinanood ko siya habang naghuhubad ng damit. Hinintay mo ako o hindi ka makatulog sa takot? Tanong niya habang nakatalikod sa akin. Alam ko nang hindi siya naniniwala sa akin. Hindi hinihintay talaga kita. Ang sweet naman pala ng asawa ko. Nakakalokong sagot niya. Totoo, hinihintay talaga kita. Kumusta nga pala ang party? Nakausap mo ba si Tita Maricel? Pasimpleng usisa ko. Napansin kong bahagya siyang natigilan. I didn't get the chance to talk to them.
Pagkakuway sagot niya. Hindi ko alam kung mas dapat ko bang ipagpasalamat na hindi niya natuloy na kausapin ang pamilya niya. Ganun ba? Si Oliver at Lucy, nakita mo ba sila doon? Tanong ko ulit. Noon niya ako nilingon at tinitigan. Bakit ganoon? Bakit may pakiramdam akong may inililihim siya sa akin? No, wala sila doon. Seryoso niyang sagot. Hindi pa rin nagpaparamdam sa amin si Oliver. Kinabahan ako sa nalaman. Kapag nakita ko talaga si Oliver, ay makikipag-usap ako sa kanya. Kahit palumuhod ako, basta tigilan na lang niya ang lahat ng ito. Masyadong malalim na ang ginagawa niyang gulo sa pamilya. Sa sarili niyang pamilya. Don't worry about it too much. Makokontak ko din siya. Alam kong kailangan niya ng tulong namin. Okay? Don't stress yourself. Dagdag niya. Nakagat ko ang labi ko. Ayaw daw niya akong ma-stress. Paano naman iyon kung ako na nga ang pinagsisimula ng gulong to? Okay, hindi ko na lang siya kinontra. Matulog ka na. Madaling araw na at napupuyat ka masyado. Utos niya matapos kumuha ng damit sa cabinet. Tumango ako at ginawaran siya ng halik sa labi. Ang plano ko ay mabilis lang na halik na iyon. Pero nang akman lalayo na ako, ay bigla naman niya akong hinawakan sa batok. Nagulat pa ako na maging mapusok ang halik niya. Habol ako ng paghinga nang bitawan niya ako. I gasped when I felt his hand on my right breast. Bahagya niya yung pinisil at nang sulyapan ko siya ay amused na siyang nakatingin sa akin. Ang lokong ito, ang sabi ay matulog na daw ako. Sabi mo matulog na ako. Kunwari ay nakangusong sagot ko. I've changed my mind. You look stressed. I figure you need a therapy na ako lang ang pwedeng gumawa. Bulong niya habang patuloy ang kamay na nagmamasahe sa aking dibdib. My body automatically reached because of what he said. Agad na binuhay noon ang pagdanasa. Muli ay tinatraydor na naman ako ng aking katawan. Kaya nang hubadan niya ang damit ko, ay hindi na ako tumutol. We continue to move at tuloy na rin nawala sa isip kong ipaalam sa kanya ang naging pag-uusap namin ni Krista. Marahil, dahil sa puyat at pagod, ay mabilis din akong nakatulog. Naalimpungatan na lang ako sa mumunting halik na ginawad niya sa akin. Ang alam ko ay Sabado ngayon at wala siyang pasok. Pero nang magmulat ako at namataan ko siyang bihis na bihis, kay gwapo niya sa suot niyang polo shirt. Sorry, I didn't meant to wake you up. Bulong niya. Saan ka pupunta? Inaantok pang tanong ko. May lakad ako. Si Manang Edgar ang kasama ko. Larry will stay here kung sakaling maisip mong lumabas. I'll be back before dinner. Paalam niya. Akmal lalakad na siya palabas, kaya mabilis kong inabot ang kamay niya. Babalik ka naman, di ba? Nag-aalalang tanong ko. Tinitigan niya ako na bakas ang pagtataka. Of course, anong klaseng tanong yan? Babalik ako agad at hindi ako aabuti ng gabi. He reassured me. Hinagkan niya ako sa labi at wala na akong nagawa nang lumabas siya ng aming silid. Ayaw ko mang aminin sa sarili pero unti-unti ay natatakot ako sa banta ni Oliver. Hindi ko sigurado kung kaya nga ba niyang gawin ang mga banta niya. Pilit kong iwinaksi ang takot at bumangon na. Kapag nagpadala ko kay Oliver ay ako ang talo. Bumaba ako at naabutan ko si Aling Neng na nasa kusina. Oh, Ma'am Angela, tinanghali ka na ng gising. Kumain ka na. Agad na aya ni Aling Neng. Sure na, alam ko kung bakit napuyat. Tumatawang biro ni Jessica. Kahit kailan talaga ay maloko ang babaeng to. At bakit? Nag-espiya ka yata sa kwarto namin Biro ko dito. Ay bakit ko naman gagawin yun, ma'am? Eh di, nainggit lang ako. Sagot niya. Nagtatawanan kaming tatlo nang biglang pumasok si Larry sa kusina. Agad namang nabaling sa kanyang aming atensyon. Ma'am Angela, may bisita ho kayo. Agad namang nabura ang ngiti ko at maging sila Aling Neng ay natahimik. Halatang kinabahan din sila. Noong huling nagkaroon ako ng bisita ay hindi maganda ang nangyari. Sino? Tanong ko. Hindi ko na hinintay na makasagot si Larry.
Agad akong tumayo at nagtungo sa malawak na sala habang nakasunod siya sa akin. Napalunok ako ng laway. Pagkakita sa naghihintay sa akin doon, nakatalikod siya sa akin at nang maramdaman niya ang presensya ko, ay nilingon niya ako. Ako naman ay parang ipinako sa pwesto. "Kumusta ka na? Mind if I talk to you?"